Ang buwelta niya, ako na masama. Yung bagong attack dog nila, si Claire Castro. Ako nang binububog para may divert. Yun, diversion yung binaban natin ng iba para hindi na ma-question yung kanila. May record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. Nag-senador si Bongbong, may plunder case. Oh. Tapos ngayon, wag po tayo makalimot. Maubos po tayo kung di tayo magbago. Kaya suggestion ko, may ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay. Dito pakapala ng mukha. So, dapat maawa na si President Marcos mag-resign. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang oras po sa inyo lahat. Opo. Masaya ako at naimbita ako rito sa Pulso ng Bayan para mapag-usapan natin ang sitwasyon ng ating bansa. Opo, Manong Chavez, sa tagal po ninyo sa karera sa politika, papaano po ninyo maisasalarawan itong korupsyon sa ating bansa? Mas lumala po ba sa ngayon kumpara sa mga nagdaang mga dekada po? In every administration, may issue about graft and corruption. Pero ito na ang pinakamalaki sa lahat. At hindi dapat natin palampasin ito, kundi wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Ang pinaglalaban natin ang mga kinabukasan ng mga kabataan. Hindi po kami, hindi po tayo, dapat protektahan natin ang mga kabataan dahil yun ang kinabukasan nila, the future of our children's children. Ngayon, ang liwanag, ilang dekada na silang presidente, yung unang President Senior Marcos, katakot-takot na issue. Huwag tayo makalimot, nakakalimot na kayo. Kaya nung sinamahan ko si Bongbong Jr. Marcos, akala ko nilinisin na ang pangalan nila. Dahil nung nawala ng tatay nila, tumakbong senator, ganoon din may issue rin sa kanya. So ayaw ko sanang samahan. Ito, ang liwanag yung nakalagay dito. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam in Napoles. Plunder rap filed versus Bongbong Marcos over 250 million pork barrel scam. Now, galing sa GMA News to, ito sa Inquirer, hindi gawa-gawa, nakarecord lahat to. Ngayon, ayaw nilang, para maintindihan natin po, ang budget, ihanda Malacanang, ire-review ni Presidente, pirma niya, lilinisin. Ibigay sa Senate and Congress. Kung hindi niya alam na binago nila, dalawang bagay lang. Tinolerate niya o wala siyang alam. Anong presidente ang hindi niya alam? Nag-umpisa pa lang, nung first year na, second year, third year, puro flood control na ang kalokohan. Sila diskaya lang nakakuha ng 31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha ang isang kontratista na 31 billion? Kami po, ang tagal na namin sa construction, hindi kami nakakuha ng mga 2 billion, billion. Wala po, ganon. Bakit? Ito ang question ko. Sa lahat ng flood control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya, nadamay siya. Pangatlo siya ang pinakamalaki sa Ilocos Norte, sa flood control. Huwag na tayo lumayo, kako, Ilocos Norte lang. Bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? Pangatlo yun. Halos pareho ng Bulacan. Bulacan binububog nila. Occidental Mindoro, mabuti, umangal si Governor Edgar Gadiano. So, yun pinakamalaki. Pero siya nga umaangal. Nandun ang Ghost Project, walang pumunta ron. Sa Ilocos Norte, bakit silent sila?
bakit nakakuha si Diskaya ng maraming project ng flood control? Bakit paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Meron siyang project doon sa Ilocos Norte. 2.7 ang Diskaya project, ang pinakamaraming project sa Ilocos Norte, I think 838 o 83 projects ang Diskaya. Dalawa lang po ang kontratista nila ron na paborito. Yung mayor ngayon ng Ilocos Norte, tinanggal nila si Mayor Michael Kion, dahil di na raw sila maturuan. So, dinagay nila yung konsehal na may-ari ng construction company na Megapolitan Builders. Pag-aari ng konsehal, ginawa nilang mayor, kontratista nila nung araw pa, 6 billion na kuha kagad. Bawal nga yung mayor na magkontrata. Bakit dito? Bakit silent sila dito? Eto mga illegal na nagagawa doon. Nandun lahat ng mga kalukuhan. Dapat kako, hindi sila para ang mga leaders, transparency, accountability, honesty, ipakita niya sa bayan niya na walang kalukuhan bago mag-imbestiga sa iba. Bakit hindi ginagalaw? Yun lang question ko. Aberta niya, ako na masama. Yung bagong attack dog nila, si Claire Castro. Ako nang binububog para mag-divert. Yun, diversion yung yaban natin ng iba para hindi na ma-question yung kanila. May record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. Nag-senador si Bongbong, may plunder case. Tapos ngayon, wag po tayo makalimot. Maubos po tayo kung di tayo magbago. Kaya suggestion ko, mga ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay dito pakapala ng mukha. So, dapat maawa na si President Marcos mag-resign. And the military, gusto ko lang sa ikot, the military sa in Section 3, Article 2, which provide, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Wala nakalagay dito na protektahan nyo ang presidente po, mga military. Baka akala ng mga iba, nasa konstitusyon natin, protektahan ang presidente. Hindi po. Tao ang protektahan nyo. Ngayon, ang daming pagnanakaw na ginagawa. Bakit tayo papayag na hinto? Hindi dapat tayo papayag. Kaya, pakiusap ko po, ang mga estudyante o kabataan, maski na hindi na estudyante, mga bata, mga kabataan, they should lead this peaceful movement para sasama lahat ng tao. Kung sila mag-schedule, mag-usap lahat ng mga colleges, universities, kayo mag-decide ang isang araw lang. Susuporta po kami lahat, taong bayan susuporta. Hindi yung mga politician. Hindi po tayo mga politician. Sila mag-decide ang date. Kasi may nag-i-schedule. Nakita nyo nung 21, kanya-kanyang galaw. Tapos, hapon, nandiyan na yung mga nanggugulo. So, kung magprotesta kayo isa-isa, guguloy lang po kayo. Mag-schedule na kayo, mag-meeting lahat ng student leaders, pati kabataan sa kalye or saan man. I-schedule nyo lang, mag-usap kayo. Kayo magsabi, dahil future nyo ito. Isang araw lang, sigurado po, susuporta lahat ang taong bayan. At kako nga, dapat ang
ang mga sundalo natin protektahan ang taong bayan. Opo. Manong Chavit, balikan ko lang itong inyong ipinahayag o ibinulgar ngayon na yung Ilocos Norte ang pangatlo sa sinasabi po ninyo. Kunti lang diferensya sa Bulacan. Yes. Opo. Sabi mo sa presentasyon nyo nga, nasa 2.7 billion pesos ang nakuha nga ng Ilocos Norte mula sa mga diskaya. At nais po ninyong paimbestigahan po ito. Dapat kasi nga, sabi mo, nakatutok lamang sa Bulacan at yung isa sa Occidental Mindoro. Sino ang nais mong mag-imbestiga nito? Dahil siyempre may binuo po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ICI, Infrastructure Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure, na mag-iimbestiga na dito sa mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin mo po ba ninyo, anong magiging implikasyon kung itong ICI o ang ICI ba ay mag-iimbestiga dito sa Ilocos Norte? Yun nga ang prediction ko nung araw pa pag-umpisa. Walang mangyayari dyan sa Senate kako. ICI, magagaling lahat yung kinuha, mga honest. Pero bakit di sila pumunta sa Ilocos Norte? Gusto nila hanggang kay Saldico lang. Wala. May nademanda na ba? Wala pa. Puro dyaryo lang. Si President Bongbong Marcos nademanda na nung araw pa. Wala nangyayari. Kaya kako nga, magagandang batas natin, ang implementasyon, walang mangyayari yan. Ang nakukulong lang yung mga mahihirap. It's about time for a real change. Magbaguhin natin ang gobyerno. Kaya yung ginawa ni President Cory noon, na revolutionary government supported by the military, tapos mag-usap-usap lahat. Ngayon, nag-resign na si Mayor Magalong dahil balita ko, iba yata. hindi na sila napupunta sa Ilocos Norte. So, wala na mangyayari dyan kung hindi nila imbestigahan muna ang Ilocos Norte. Opo. Yung sino naglabas niyan? President. Tingnan muna natin yung probinsya niya. Kung malinis, he has all the right. Paimbestigahan niyang mga iba. Bakit nililis nila? Sino ngayon ang binubugbog nila? Ako binubugbog nila para lang magkaroon ng ibang issue, para lang may divert ang issue sa flood control. Ngayon, hihinto na nila. Hindi pwede ho. Opo. Manong Chavit, sabi nga ng Malacanang ni Jose Claire Castro, kung meron man daw, kung hindi daw malinis ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi na dapat niya sana tinatag itong ICI. Ayaw pa niya sanang imbestigahan itong mga manilang flood control projects. Ano naman ang masasabi po ninyo doon? Hindi dapat imbestigahan. Opo, kung ang Pangulo, kung alam lang daw niya na hindi siya malinis, baga may dawit siya sa mga maanumalya, ay hindi na daw siya magtatag, hindi na sana niya itinatag itong ICI, kumbaga, para mag-imbestiga. Ano po masasabi po niyo doon? Pampaganda lang ng mukha nila yan, pero walang mangyayari. O bakit nag-resign na si Mayor Magalong? Pero walang nangyayari, wala silang power. Pampaganda lang sa mukha nila yan. Opo. Hindi sila walang power yun. Mag-iimbestiga lang. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Manong Chavit, ano ba talaga ang pinakasolusyon para matapos itong korupsyon sa ating bansa? Yung kako, in other countries, ang mga may problema nagre-resign, nahihiya kagad. Yung ibang countries nagpapakamatay. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay si Bongbong Marcos. Mag-resign. Gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero It is his command responsibility. Siya ang presidente. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin dito sa kanya. 3 years. May flood control na kalokohan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klaseng presidente yan walang alam? Hindi siya marunong. So, kailangan mag-resign. Pero sa tingin po ninyo, dapat bang baguhin may babaguhin sa sistema o yung sa ating konstitusyon? Dahil hindi ba ang problema dito nasa sistema ng ating bansa? Yes, kaya nga mag-resign. The president should resign. Tapos
revolutionary government, pero involved natin mga justices ng Supreme Court. Pipili sila ron ng mag-acting president muna para maayos lahat, pag-usapan lahat, involve yung kabataan, involve nyo yung younger generation. Dahil ito, ginagawa natin lahat ito. Kung matakot tayo lahat, wala na mangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan. Opo. Tulad na lamang po dito sa inyong ipinakita ngayon, Governor Manong Chavit, sa tingin mo may problema sa ating bidding process? Dahil nga, di ba, kapag nagbibid ka, maraming supplier ang mag-aalok sa iyo, magpo-propose ng iba-ibang mga presyo o rate po nila sa paggagawa ng kinakailangan nga, magsusupply sila. Sa tingin mo, may problema tayo dyan at dapat itong baguhin para hindi po maulit, lalo na dito sa mga maanumalyang flood control projects ng ating bansa? Dapat ayusin po ang bidding, dapat transparent. Ang nangyayari ngayon, project ko yan sa inyo yan. Project na yan to, sa amin to. Ayusan na eh. Walang bidding, ayusan. Yun ang nangyayari. Ang bidding supposed to be yung pinakamaliit, pinakamura. Wala eh, ayusan. So, hindi lang yung dapat kitahin ng kontratista, kundi may patong pa. Pero, bakit nila hindi papayag? Dahil merong cut din yung nag-approve. Ito, ang laki-laki. Ito ang pinakamalaki sa lahat. Kaya dapat huwag tayong pumayag na ihinto ang investigasyon walang delay sa Senate. Marami naman tayong matitino na senators. Huwag sana i-delay ito. At tapusin ito. Ulitin ko po, command responsibility lahat ni President Bongbong Marcos. Hindi niya sabihin na, naayos na ang 2026. Tuloy na. Hindi pwede ituloy na walang makulong. They should resign. Palitan nila, bakit nila pinalitan si Speaker? Walang mangyayari yan. Mabay nga yung pinalitan, pampaganda lang ang mukha. Pero, sila pa rin nasusunod. 10 beses na silang palitan, ganoon din. Kailangan may mangyari. Kung palitan nila, bakit pinalitan? May kasalanan? I-demanda nyo kung may kasalanan. Kung wala, wala na hustisya sa ating bansa. Opo. Mayor, Governor, bago ko lang ipasa kay partner at Mark, sa tingin po ba ninyo itong mga diskaya ngayon na nagiging resource persons nga sa mga investigasyon tungkol dito sa mga anomalyang flood control projects ay dapat isailalim sa state witness dahil yan po yung isyong pinag-dedebatihan dyan po sa Senado? Walang mangyayari yan. Kagaya kay Napoles. Magagawa ba ni Napoles to na walang blessing sa taas? Ngayon siya pa nakakulong. Yung mga nakinabang, nakawala. Ganon din ang mangyayari sa mga diskaya. Sila bibintangan lahat. Sino nagbigay sa inyo? Sabihin nyo kung sino nagbigay sa inyo kaninang project yung mga yan. O hindi, kayo rin ang pagbibintangan. Sila rin ang bibintangan. Parang scapegoat ang gagawin sa kanila. Nagamit lang sila. Opo, Gov, magandang umaga muli. No? Kayo po ba'y kabilang sa mga nanghinayang na hindi na, kumbaga, nahinto itong until further notice ang Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig ukol nga sa anomalyang flood control projects? Nagkaroon na po ng dalawang chairman dyan, si Senador Marcoleta, tapos itong si Senador Ping Lacson. Maraming mga nabulgar din dyan, marami tayong mga narinig. In fact, ang pangalan nyo rin po ay nabanggit na iimbitahan. Kaso nga lang, yun nga yung inaantay din ng iba dahil maraming mga para at least mabulgar nyo rin po yung side ninyo. At mismo makasagot din yung mga diskaya doon niya sa inihayag nyo po kanina, Gov. Yes, kung imbitahan ako dyan, kailangan may mangyari. Hindi yung puro pampaganda lang ang administrasyon. Kasi ang tactic nila, diversionary tactic. Puro imbestiga. Sino ang namumuna ngayon sa Pilipinas? President Bongbong Marcos. It is his command responsibility. Dapat siya sasagot lahat. Totoo nga, siya nagsabi. Pero kako may Alzheimer dahil damay siya eh. Siya ang pinakamarami. Isa sa pangatlo.
At mga diskaya ngayon na nakakuha na parang imposible kung walang blessing sa taas, sila ang paborito ng kontratista sa Ilocos Norte. Yung mayor na supposed to be disqualified, 6 billion ang project niya. Konsehal pa lang, kontratista nila. Iyon ang ginawang mayor ngayon. So, hindi ho maganda nangyayari na sa ating bansa. Kaya kailangan kumilos ang taong bayan. Opo, at kapansin-pansin din, pansin din ng taong bayan, Manong Chavit, dahil itong pinag-uusapan dito na paglustay o pagwaldas or yung questionable ng mga flood control projects, billions of pesos po ang pinag-uusapan nito. Pero kung pag-uusapan naman natin yung issue nila na umabot pa sa punto na gusto pa nilang ma-impeach ang pangalawang Pangulo, 125 million pesos lang po yung pinag-uusapan doon, confidential funds pa. So kumbaga, nakikita nyo rito na hindi ganito kasidhi yung kanilang pagnanais na masolve talaga sino yung pinakaugat, sino yung dapat na managot dito sa bilyong-bilyong pisong issue po ng proyekto na ito, Manong Chavit. Well, kung maliit ba o malaki, okay lang. Pero unahin natin yung presidente dahil siyang command responsibility. Meron din siyang intelligence funds eh. Ang intelligence fund, hindi dapat nino-audit. Ba't nila in-audit kagad si Inday Sara? Well, karapatan nila yon pero hindi dapat nino-audit yon. Audit nila yon, i-audit din si presidente, tingnan natin kung malinis siya. Baka mas malaki pa, mas worse pa kung siya. Opo. Pinalulutan ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano ang magkaroon na pagre-resign. Nabanggit nyo nga po, mag-resign yung presidente kay Senador Alan Peter Cayetano mula presidente down hanggang sa Kamara. Dapat mag-resign. Tapos magkaroon ng snap election. Ano naman po masasabi nyo dito po, Gov? Pwede rin yun, pero pag-usapan lahat yan. Kaya kailangan natin advice ang mga mababatas natin. Hindi mababatas yung mga experts sa batas, like all the members of the Supreme Court justices, sila dapat ang makialam dito at magsabi sa atin kung ano magandang gawin, legal, illegal, para maliwanagan ang taong bayan. I'm sure yung mga justices natin magagaling. Dapat dito rin lininis si President Duterte. Bakit kinidnap, dinala sa Hague? Dahil takot sila na ang number one na plano nila, sirain mga Duterte para tuloy-tuloy kaligayahan nila. Opo. Kinote niyo po kanina, Manong Chavit, yung Article 2, Section 3 ng 1987 Constitution. No? Yung civilian authority at all times, mas supreme over military at dapat yung Armed Forces of the Philippines ay andyan bilang protector ng taong bayan at the state. Ang pinag-uusapan natin dito, bilyong-bilyong piso na pera ng taong bayan, nagkaroon ng issue. Nakita niyo po ba na ginampanan ng militar itong provision na ito ng ating saligang batas? At ano yung nakikita niyo po dito, Manong Chavit? Kaya nga, paalala ko lang sa ating mga head ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner po. Browner. Matinong tao yan. Dapat, paalala ko lang, taong bayan po ang protektahan nyo, hindi po presidente. Wala sa konstitusyon na protektahan nyo ang presidente. Ganito na ang kakurap, hindi dapat protektahan. Mataong bayan protektahan nyo dahil wala na, ilan na utang natin ngayon? Para malaman natin kababayan, 17 trillion. Umuutang pa sila. Talaga uubusin, tapos tatakbuhan tayo. Aalis lang, walang kaso. Ilang beses na nagkakaso ang mga Marcoses, walang nangyari. So, hindi tayo, dapat may mangyari dito. So, kung may delikadesa, si President Marcos, he should resign dahil this is his command responsibility. Being the head of the state, being the president, sumama ako sa kanila dahil sabi niya, pagsasama, pagkakaisa, hindi agad-agad. Sino malakas na susunod? Si Sara, tinanggal.
binanata na kagad dahil naghahanda na sila. Parang tuloy-tuloy ang kaligayahan nila hanggang sa maubos sa Pilipinas. Huwag na natin po antayin ang mga ating kababayan. Nakikiusap po ako. Ulitin ko po, para hindi tayo makalimot. Ito na ang pinakamalaking graft and corruption ever na nangyari sa Pilipinas. Now, para walang mabintangan, it should be the kabataan ang mag-lead ng peaceful movement. Revolution movement. Revolution, bawal daw. Hindi naman bawal eh. Peaceful movement. Kaya ang suggestion ko, walang gulo. Bawat eskwelahan, mag-demonstrate kayo sa mga eskwelahan nyo, but get in touch with these others, sa mga student leaders, mga officials ng mga different schools. Usap-usap lang kayo. Just decide one day na minsan lang tayo maglakad. So, suportahan lahat ang ating kababayan. Huwag mga politician. Opo. Huwag na mga politician dapat. Ngayon, mag-ano kayo dyan politician, kagaya nangyari noong 21. Oy, kami lang dito. Oy, kami lang dito. No, pinasukan tuloy sila ng mga magugulong tao, ginulo-gulo nila. So, Opo. mas anong gawin natin ngayon, guguluhin nila. So, it should be the student. And the military should protect the student. Opo, bago lang ulit si partner Jade, nung minsang unan yung pinalutang ito, no? Yung mga kabataan, ang dapat na manguna, hinihimok nyo yung mga kabataan. Yung last time, sabi nyo nga po, boycott yung mga klase at magsagawa ng kilos protesta laban sa korupsyon. Agad nagsalita yung Malacanang sa katauhan ni Undersecretary Castro na paimbestigahan kayo na baka may inciting to sedition ito. Pero nagbanggit naman during that time itong DILG na hindi inciting to sedition. Sabi dito si Secretary Junvic Remulla, sabi pa nga niya dito, we are happy that he asked the youth to come out kasi yun nga ang purpose nun, to hear their grievances, Manong Chavit. Dapat, pero magandang sinasabi, pero dapat yun ang implement. Hindi puro salita lang. There should be action. Opo. Kasi nga sa naganap na malawakang protesta, Manong Chavit, nakita po ninyo talagang marami ang nakiisa, lalo na yung mga kabataan. Pero may mga problemang o mga isyong nakita tayo dahil nga po daw sa pagkakaiba-iba ng kanilang pinapanigan pagdating sa politika. Kaya hindi masyado bang naging epektibo? Ano bang assessment po ninyo overall dito sa rally na ito? Kaya huwag ang mga politician ang mag-schedule ang rally. Pabayaan po natin ang mga kabataan. Dahil tayo tutulong lang. Pag-schedule lang, kanya-kanya na eh. Hindi pwede. Baka sinusursulan lang kayo yung mga nasa administrasyon. Oy, demonstrate kayo dyan. Kukontrahin lang, guguluhin lang, walang mangyayari. Opo. Ang isang strategy nila, diversionary tactic. Nawala na sa flood control. Oh, si Chavit Singson, ganito, masama. Yung official spokesperson nila, naging attack dog na. Kaya lang ako, lumabas ulit dahil yung spokesperson ng Malacanang, siya naglabas, ilalabas ko rin lahat yung mga, ng mga Marcos. Opo. Ayun, Manong Chavit, bago lang tayo magtapos, may mga ilang katanungan lang po yung ating mga kababayan na nanonood ngayon. No? Libo-libo po sila sa ating social media. From Ray of Hong Kong, Manong Chavit, bakit po kayo lumantad ngayon? Sa totoo lang, no need na po sana. Kasi sa antas ng inyong pamumuhay, ano po ang nagtulak sa inyo na magsalita? Dahil totoo yung sabi nila na ako sumuporta sa kanila. Kinausap nila ako eh. Akala ko ba naman, magbabago na sila. So pumayag ako. Ako nga nagsabi sa kanya na tumakbong presidente. At sinamahan ko all the way. Bawal pa noon, COVID. Kaya nakiusap ako sa Duterte administration na bigyan kami ng permit, small group. Pumayag sila. Small group, puro mayors, dahil ako presidente ng Mayors League. Every region, meeting ang mayors. Every region, meeting ang mayors. Pinakilala ko si Bongbong.
Tuwan-tuwa. Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ako noon, wala ako isang mayor. Papasalamat. So, akala ko, ay matinong tao na. Ang dami na ng pinagdaanan na batikos. Wala manhid. Eh, akala ko magbabago na eh. Wala. Mas grabe pa ang ginawa kaysa tatay niya. So, yun, doon po tayo tutok. Yung graft and corruption ngayon, tutok tayo lahat dyan. Binibintahan, saan napunta ang investigasyon. Pa-investiga. Okay lang sa akin. Walang, pakulong nila ako kung gusto nila. Patayin nila ako kung gusto nila. Pero kailangan mag-resign si President Bongbong Marcos. Opo. Mula naman kay Lynn ng Germany po. Manong Chavez, paano po ito? Marami po sa mga kabataan ngayon ang walang pakialam sa politika. May mga infiltrated din ng NPA. Ano po masasabi po ninyo? Dahil nga nakukumbinsi nila yung mga iba, lahat na ng klaseng kasinungalingan. Alam niyo po, ang paglilingkod, ang importante, isang salita lang. Ako po, isang salita lang, tinutupad ko. Nobody's perfect. Pag nagkamali ako, ay sorry. And in my province, I encourage them to criticize me. But please, it should be a constructive criticism. Kung meron kayong may ayaw, banatan nyo ako, sabihin nyo kung anong gusto nyo, gagawin ko. Yun pong ginagawa ko. Kaya, pangalawang eleksyon na ngayon sa amin lalawigan, na wala pong kalaban ng gobernador. Kapatid ko, yung anak ko, vice governor, walang kalaban din. Lahat ng board member, walang kalaban. Dahil kontento sila, dahil tinutulungan namin lahat ng mga farmers. Libre po, tractors, all kinds of farm equipment, naghahanap kayo palagi, supporting them. At ang mga kontraktor, ang dami ng kontraktor. Hindi namin sinusolo. So, hindi kami gahaman. The downfall of every leader is greediness. Masyado ng greedy itong administrasyon na ito. Trillion na nauubos ang pera natin. Hindi pa sila na kontento. Gusto nila tuloy-tuloy pa. So, gising ang ating kababayan. Dapat magising tayo lahat. Huwag tayong paninlang. Kung ano-ano man ang sinasabi nila, hindi po totoo lahat yan. Dahil wala silang isang salita. Sabi nila, nagtatampo ako. Hindi ako nagtatampo, masama lang ang loob ko. Nasaktan ako, masama ang loob ko. Tao lang ako, hindi ako plastic. Kaya yun nila na manhid. Ito pa, Manong Chavez, dahil pulso ng bayan po ito, marami po sa mga kababayan natin ang sabay ngayon. Manong Chavez, bakit po mahalaga ang credibility sa isang leader? Ayan po yung tanong mula sa Israel, viewer po natin. Importante po ang kredibilidad ng isang leader. Pag masira ang kredibilidad nyo, wala na pong maniniwala sa inyo, maski anong galing nyo pa magsalita. Bongbong Marcos, maski anong galing mo magsalita. Kung wala ka ng credibility, ako, hindi ako naniniwala sa iyo dahil wala kang isang salita. So, useless. Yung wala, importante sa lahat, kredibilidad. Magaling ka magsalita, pero wala kang isang salita, hindi mo tinutupad ang sinasabi mo. Kaya ako, wala akong tiwala sa iyo dahil ang tagal nyo ng mga Marcos na naglilingkod. Sinuportahan ka namin. Kaya umingi ako ng pamanhin, lahat na nakumbinsi ko noon, especially the mayors, governors, and other leaders sa pagsuporta kay BBM. Unahin ko lang itong OFW mula sa Taiwan nanonood ngayon, Manong Chavez. Nangangamba po sila dahil sa issue ng West Philippine Sea. Magkakagera po ba sa ilalim ng Marcos government? Yung pa isa, kaya doon ako nagalit na. Nung pumunta sa Amerika, agad-agad, one-sided. Kaibigan natin Amerika, kaibigan natin China, para yung tumutulong. Pagbalik, hinahamon na ang China. Inaagaw daw yung lupa natin. Ang lupang sinasabi nila, ang daming nag-reclaim dyan. May Vietnam, lahat. Lahat ng mga islands, marami nag-reclaim. It should be diplomatic, hindi yung binabanatan niya kagad. Iniinis pa niya ang China. Mabuti nga, water cannon lang ginagamit eh. May karapatan sila dahil may claim sila nung araw pa. Nauna pa sila nag-claim.
At tayo, nag-claim, di naman natin develop. So, dapat diplomatic, o sabi natin, pareho tayo nag-claim, social na tayo dyan para makinabang ang both countries. Hindi one-sided. Nung pinaalis natin ang mga bases ng mga Amerikano dito sa ating bansa, it was approved by the Senate. Pinabalik niya 100, ni walang ni I ni O, hindi na sinabi. Alam niyo ba na nag-aaway ng China at saka Taiwan? Because according to China, we never invaded any country, but Taiwan is ours, we have to get it at all costs. Winarningan nila ang Taiwan. 5 years. Maghanda kayo, malis na kayo, makisama na kayo, balik kayo sa China, dahil gusto nila, one China policy, buo ang China. Sumuporta naman ng Amerika, wag, laban tayo. Sinuporta naman ng presidente natin, naglagay ng bases dito. Pag nagkagera, sino mabubugbog? Tayo. Tayo ang kawawa. Sila, lilipad lang. Tayo ang kawawa, tayo bububugin dahil nandito mga bases. Baka drone lang, ubos na tayo eh. Modern na ang China. So my suggestion, the president should be neutral para hindi tayo madamay sa mga kalaban. America is our friend, China is our friend, so the president should stay between neutral. Pareho tumutulong eh. Bakit niya kinakalaban ng China? Ini-insulto pa. Kunting bagay lang, sumbong ng sumbong, nagsusumbong sa mga ibang bansa, tulungan niyo ko, tulungan niyo ko. Kung tignan niyo lahat ng mga announcement nila, hinahamon yan China. Wala po tayong laban sa China. Opo. Ito, mula naman po sa isang negosyante, Manong Chavez, as a businessman po, paano po ninyo maisasalarawan ang ekonomiya po ng ating bansa? Well, wala na mangyayari kung hindi natin tanggalin itong presidente natin. Tignan yung mga overseas workers, kawawa. Kung magsalita ang administrasyon, hero. Anong nagawa na nila sa mga overseas workers natin? Ako po, may ginagawa ko ngayon, yung V-Bank, para sa overseas workers. Ang teknolohiya, nasa mundo na tayo ng digital. Nasa mundo na tayo ng digitalization. Gumawa po ako ng, dahil 77% ang kababayan natin walang bank account. Pupunta sila sa bangko, madedenay lang. So gumawa ako ng bangko na anybody kung may bank account, mag-apply lang online, may bangko na sila. Pero ngayon, ginagawa ko yun ng Central Bank, nilalagyan ng mga safety para hindi magamit pang money laundering. Yun ang purpose. Mabigyan lahat ang overseas workers, QR code lang. QR code din ng mga mag-anak nila rito. Lipad na ang pera, very safe pa. Hindi na sila lalabas sa opisina nila, hindi na sila lalabas sa trabaho nila. Padala lang. QR code, lilipad kagad. Nasubukan ko na yung ginagawa kong bangko. At kung mawala itong administrasyon na ito, yun ang isang suggestion ko na tulungan para matulungan. Yun ang tulong sa overseas workers natin. At wala pang hindi mahal na bayad. Baka wala pang bayad. Ako ngayon, hindi ako nagpapabayad. Nationwide na, hindi ako nagpapabayad. Overseas workers dapat di rin. Tulong. Yun ang tulong. Yan. Speaking of tulong, Manong Chavez, ito, may mga viewers po tayo mula dyan sa Cebu. Alam natin ang kanilang nararanasan ngayon dahil nga sa epekto ng lindol. Marami po sa kanila ang naging biktima at nagpapasalamat din sila sa SMNA Foundation dahil meron po tayong relief efforts po doon sa Cebu, Manong Chavez. At sabi dito ang tanong, Manong Chavez, baka pwede daw ninyong sabayan ang SMNA Foundation sa relief efforts doon sa Cebu po. Ano po masasabi po ninyo? Meron na akong umiikot. Meron akong 6 na portable kitchen, 6 na portable hospital. Yung. 4 ang nandun ngayon sa Bicol, kay governor ko. Oo. Tapos na ron, papunta, nasa Cebu na po sila. Yan, umarangkada na. Nagpapakain po. Wala na makain tao, nagpapakain sila ron. Doctors namin, nandun lahat. Mga doctors. Kako, kung puno na ang tulong doon sa Bogo,
sa mga kapitbahay na tinamaan, pupuntahan nila. Nandun ako, nagpapakain na yung mga portable kitchen ko. Libre po lahat yun. Wow. Oo. Ayan po. At ito pa, last na lang siguro ito from Nico of Makati. Manong Chavit, baka naman po tatakbo po kayo sa eleksyon ulit. Sayang po, umatras kayo. Umatras ako dahil nagkasakit ako noon. Tataya ko na tumakbo dahil palagi kong sinasabi sa aking mga kaibigan, enjoy life while you can. Pinagsasabihan ko sila, oy, while you can, enjoy life, enjoy life. Noong nagkasakit ako, nag-isip ako sa ospital, anong ginagawa ko rito? Sa ospital, hindi na ako nag-enjoy ng buhay. And talagang nagkasakit ako, sabi nila, tinamaan ako sa pneumonia. Pag tamaan ka pa dyan, grabe na. Parating na pneumonia, mga bagong viruses, monkeypox, kung ano-ano yung mga yun. So, na-decide ko na alam ko, maraming kumukumbinsi sa akin. Mananalo ka na, dahil sa survey, ako lang umangat noong November, di pa alam ng tao tatakbo ko, ako lang umangat ng 11%. December, 10%. Before February, nasa loob ka na. Pero ako, iniisip ko, anuhin ko ang posisyon. Wala naman, makakatulong naman ako na hindi na senator. So I decided to withdraw para maraming kumikumbinsi. Para hindi na ako makumbinsi, in-announce ko publicly. Pasensya na po, hindi na po ako tatakbo. At ang mga pangako ko, tuloy-tuloy. Nagpapremyo ko 58 days. Tinapos ko po. Matagal na ako nag-withdraw. Mga transport group, pinangakuan ko sila, murang-mura na jeep. Wow. Hindi ko po yung iiwanan. Up to now, hindi ko sila iiwanan. Ginagawa ko pa rin yung murang jeep. Kung may mas mura, they're welcome to help the transport group kung may gustong tumulong sa mga transport group. Kasi yung mga transport group natin, matagal nang wala sa budget. Bilyon-bilyon ang budget, walang tulong sa transport group. Sila tumutulong sa ating bansa. Sumasakay mga taong bayan, tingnan yung tsura ng mga taong bayan. Puro pollution, wala na masakyan. Kasi naglagay sila ng libre na labas. Kawawa yung mga, best na tulungan yung modernization program, naglagay sila ng libre. Parang dalian lang yon. Hindi po, suportan nila ang mga transport group para umangat. Para umangat din sila. Kagaya yung pinagpipilit nilang bigas na 20 pesos. Dapat alam ni Presidente na balansihin. Ibagsak mo ang presyo, sinong kawawa? Mga farmers, wala nang gustong magtanim. Sa amin po, umiiyak ang mga farmers namin dahil sa importation ng mga bigas, naging 10 pesos na per kilo mga bigas doon. Karamihan, buong Pilipinas. Kung ibagsak mo ang presyo, dapat balanse lang. Wala nang gusto magtanim. Sino pa magtatanim dito? Kaya lumiliit ang produkto natin. Hindi tayo self-sufficient up to now. Tayo nagtuturo. Ngayon, yung mga tinuruan natin, sila dadala rito mga bigas. Alright. Siguro, huling mensahe na lamang po ninyo, Manong Chavit, sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ulitin ko po, mga kabataan, nakikiusap po ako sa inyo. Future nyo po ito. We are not trying to use you. Sinasabi ko lang, gamitin nyo ang karapatan nyo at ito para sa inyo. It is your future and future of your children. Gawin natin lahat to, magkaisa tayo. Walang ibang makagawa ito kung hindi ang mga kabataan, maski wala sa eskwelahan, mag-meeting kayo, isa lang. Ang pag-usapan nyo, isang date lang. So, suporta po lahat ng taong bayan. Huwag sana makialam muna mga politiko na nagpapa-rally. Yung mga tao hindi na makatisi, rally ng rally. Guguloy lang po tayo niyan. At na-divert ang atensyon. Number one, huwag tayo pumayag na mag-divert ang atensyon. Flood control, pinakamalaki na ito na graft and corruption na nangyari sa Pilipinas.
Ngayon, dinadivert sa akin, araw ko maraming kasalanan. O sige, marami na ako kasalanan, marami ako kasalanan. Ikulong niyo kung gusto niyo, patayin niyo kung gusto niyo. Pero ituloy ang investigasyon sa flood control. Ang pakiusap ko lang, ICI, kung buhay pa yun, kung hindi pa nabuhag, Ilocos Norte po, bakit naiiwasan? So kayo po, ang magagaling, may integridad na napili, puntahan nyo ang Ilocos Norte. Puntahan nyo ang Mindoro. Nandun, Magus Project. At bakit iniiwasan nila Ilocos Norte? Bakit nandun yung mga Diskaya? Bakit paborito nilang kontratista ang mga Diskaya? At saka yung mayor sa Lubag City, hindi dapat mayor yun. Dahil kontratista. Hindi dapat disqualified siya. Kontratista nila nung araw pa. Tinaas pa ang kamay. So hindi nila makaila. Ito, tinaas ang kamay ni President Marcos para lang ilagay na mayor doon. Ang paborito nilang kontratista. Dalawa ang paborito nila. Diskaya and Mayor James Brian Alcid. Yung bagong kontratista sa Lawag. 6 billion kagad ang kontrata niya. So doon lang po, wag na kayo lumayo. Para ipakita natin na maganda, malinis ang probinsya, si BBM. Yun lang po pakiusap ko, mga kabataan, mag-isip po kayo, kinabukasan nyo ito. Kayo lang inaantay ang taong bayan. Mga politician, please, wag na kayong magsabi ng date, ng rally, guguluhin lang po yan. Alright. Mga kababayan, si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang ating pong nakasama